everyone, good morning. Our Bible verse for today is all about Ephesians 5:20. Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So sa Tagalog, lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So ano pong gustong ipahayag sa atin po nitong verse po na to, na maraming bagay sa buhay natin yung dapat natin ipagpasalamat. And what are the benefits of being thankful? Yung pagiging mapagpasalamat helps us that our spirit align to God wants in our life. So, di ba, pag nilalaro mo yung bata, sasabihin mo, align, tapos yung daliri ng bata sa daliri mo magtutugma. So, same thing din. Sa gusto ng Diyos, kailangan magtugma yung gusto ng Diyos sa nangyayari sa buhay natin. Yung gusto natin at gusto ng Diyos nagtutugma. And mag-ingat tayo kung paano tayo namumuhay. Na dapat maging wise tayo. Hindi katulad ng mga mangmang. Sinabi yun sa Bible. Maging matalino tayo sa pamumuhay natin. Unawain natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Na dapat napupuspos tayo ng Santong Espiritu. Pag hindi tayo kasi nadala ng Santong Espiritu, ang nagdadala sa buhay natin is yung kung ano yung desired ng flesh natin, desired ng laman. At kadalasan dinadala tayo nito sa makamundong kasalanan. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos para mas ma-align pa yung mga pangyayari sa buhay natin. At nagsisimula iyon sa pagiging mapagpasalamat. Maliit o malaking bagay nangyayari sa buhay natin. Yung umaga pa lang, nagpapasalamat na po tayo sa ating Panginoong Diyos sa blessings na binigay niya sa atin. Yung pagdilat pa lang ng mata natin, dapat natin ipagpasalamat kasi nakakita pa tayo, buhay pa tayo. Thankfulness foster peace of mind and thankful living. Yung tao na laging may kulang sa buhay, na kahit ibinigay na ni Lord yung mga kailangan niya, pero pakaramdam pa rin niya, dami-dami niyang kulang sa buhay, na hinahanap pa, walang peace of mind. At walang contentment, walang joyful living. Lord, alam mo yun, yung si Lord, yung mga pangangailangan natin, kung ikaw, nararanasan mo na may mga pangangailangan ka, dapat lang natin na ihingi sa Panginoon na, Lord, yung mga pangangailangan ko po ngayon ng family ko, alam kong kulang at hindi ko alam saan ko kukunin, pero nagpapasalamat po ako, Lord, for what I have right now. Yung mga simpleng ganon na kahit alam natin na marami tayong pangangailangan, pero natututo tayo magpasalamat sa Diyos. Alam niyo ba yung puso ng Panginoon? Tuwang-tuwa po yun at gustong-gusto niya kasi patuloy tayo nagbibigay ng graciousness, ng glory sa Kanya sa mga matatanggap natin. In fact, nagpapasalamat po ang Diyos na nagkakaroon ng kaligayahan at kasayahan na ibinibigay natin sa Kanya sa mga bagay na na-appreciate at nakikita natin na ginawa niya sa buhay natin. So, thankfulness, peace of mind, and thankful living
Pag ikaw lagi kang nagpapasalamat sa Diyos, nakikita mo lahat ng mga blessings sa buhay mo. Pag nakikita mo lahat ng blessings sa buhay mo na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, mas marami ka pang blessings na matatanggap at nagiging mapagbigay ka din sa iba. Naging channel of blessings ka din sa ibang tao. Kung tumatanggap ka ng financial blessings, at nagiging financial blessings ka din sa ibang tao. Ang dami pala nating pagpapala ng Diyos sa atin na hindi natin malang napapansin. Kasi nakapokus tayo sa kung ano yung kulang. So let us be sensitive and lagi tayong mag-align dun sa will of God. Mas nagiging sensitive tayo maging sensitive din tayo kung what is the spirit and the will of God in our life. Kasama na dun po yung pagiging mapagsunod natin. Hindi lang kailangan dapat aware ka or sensitive ka sa kung anong gusto ng God. Dapat marunong kang sumunod. Yung Santong Espiritu, yun po yung nag-lead sa atin sa mas magpapala pang buhay na nag-aantay sa atin kapag ikaw ay marunong kang sumunod. Kung ano ang pinagkaloob sa'yo ng Diyos, be thankful. Huwag ka nang maghanap pa ng masigit pa. At kung meron mang kulang, ipagdasal mo. Ibigay mo yung pasasalamat at i-enjoy mo kung anong meron ka. Maging kontento ka sa ipinagkaloob ng Diyos sa'yo. Ultimo maliit na bagay, dapat pinagpapasalamat po natin yan. Enjoy the thankful provisions of God in our life. Magpapasalamat pa tayo. Nagpapasalamat tayo doon sa opportunity na tumanggap tayo. Pero dapat pala, mas nagpapasalamat tayo sa opportunity na nakakapagbigay tayo. Ibig sabihin po kasi nun, yung provision ni God sa buhay natin, dire-diretso. That's why, nakakapagbigay tayo, nakakapag-share tayo ng blessings sa ibang tao. Maging aspiration natin ang pagbibigay rather than sa pagtanggap. Kasi kapag nagbigay ka, ibig sabihin, nag-overflow yung abundance, yung blessings ni God sa buhay natin. And I want to share to you this simple prayer. Father, I ask you, make me sensitive to the work of the Spirit. I want to follow you, your will. Lord, help me to be content and happy whatever you provide for me. I'm humbly asked you, Lord, to bless me even more. I desire to be a giver, not just a receiver. Thank you for all the opportunities to give, Lord. I ask to receive more so I can give more for your glory and honor. And I pray in Jesus' name, amen. Thank you everyone and God bless.